Monday morning once again at salamat po sa Panginoon sa isa pang panibagong araw na ating nasilayan. May buhay, lakas at mabuting pagkakataon para tayo po ay muling magsalo-salo. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, start your day right, start your week right. Umpisahan po natin sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin para tayo po naman ay gabayan sa ating mga paggawa sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw sa kalooban at awa ng Panginoon. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo, anumang oras po dyan sa inyong lugar, mula po dito sa Pilipinas. Bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ang atin pong Rise and Shine segment ay inyo po mapapanood yan every Monday sa tulong at awa ng Diyos dito po sa Good Morning Kuya. Kung mayroon tayong buhay, lakas at mabuting pagkakataon. At kung loloobin po ng Panginoon, before the end of this year, ay makakapagpasimula na po tayo ng isang panibago po namang bahagi ng ating programang Good Morning Kuya every Monday para po sa ating mga taga-subaybay. Kung loloobin po ng Diyos at kanyang ipahihintulot para po sa karagdagan pa rin naman natin po mga serbisyo sa ating mga kapwa-tao. At yan po ay regardless kung ano man po ang inyong political affiliation, religious affiliation, yan po ay ating uumpisahan na po sa malapit na hinaharap para kami naman po ay higit na makapagsilbi din po sa inyo. At ngayong araw naman ay makakasama natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI o sa Members Church of God International Panasahan, Bulacan Chapter para po tayo ay sama-sama pa rin na tumulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Naroon po ang ating mga kapatid kasama ating representative, si Brother Sunny Domingo. Brother Sunny, good morning sa inyo dyan sa Panasahan. Rise and shine. Opo, Kuya. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. Rise and shine sa ating mga kasambahay. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ibinigay niya sa atin sa araw na ito upang tumugon sa kahilingan ng mga SPED teachers and student ng Kalumpit Central School. Kuya, kasama din po natin ang MCGI Kalumpit Chapter na bumabati ng MCGI Church, MCGI Shine, to God be the glory, pag-ibig. Maraming salamat, Brother Sunny Domingo, at sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa ating mga kapatid dyan sa MCGI Panasahan, Bulacan Chapter. Ang ilan sa kanila ngayon na nakasama sa atin sa paggising ng maaga at makakasama natin hanggang mamaya sa pag-abot naman sa ating mga kapwa-tao, paano tayo pong higit naman na makakatulong sa kanila. Babalikan po namin kayo, mga kapatid at Brother Sunny, para alamin din kung sino naman sa ating mga kapwa-tao today ang atin pong tutulungan at sama-sama naman po tayong maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa kanila. Sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI, keep on shining and keep on caring. Huwag po kayong alis dyan muna at babalikan namin kayo in a little while. At tayo po saglit lamang ay mag-usap ng pagluluto dito sa isi-share sa atin ngayong umaga. Chop suey ito. Alam nyo ba para yung chop suey? Oo. Yan isa yan sa mga talagang kilalang ng gulay, no? Kaya chop suey. Halo-halo mga gulay. Pero alam nyo ba na marami daw pong style ng pagluluto niyan? Alamin nga natin ano bang style ang gagawin ng pagluluto ngayon sa ating umaga dito po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Uncle! Uy, Tito Buboy, ikaw pala yan. Ako muna yung pinapunta rito ni Baby Heart eh. Kasi busy daw siya. Oh, ganun do. Ano ba lulutuin natin ngayon? Wala akong maisip eh.
Oh, naka-apron ka na eh. Ikaw na lang magluto kaya. Ano ba gusto mong luto? Abay, siyempre gusto ko yung healthy. Kaya pala ang kulang tawag sa'yo. Ang cool mo mag-isip. Naisip mo yun? Since gusto mo ng healthy food, ang lulutuin natin ngayon ay chop suey. Wow! Murong chop suey. Talaga? Murong version? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ito ang ating mga ingredients. 10 pieces of quail egg, 280 grams broccoli, 500 grams cauliflower, 2 pieces medium-sized carrots, 140 grams baby corn, cooking oil, 3 medium-sized red bell pepper, 1 medium-sized cabbage, 1/4 kilogram peeled shrimp, 1 whole minced garlic, 2 pieces small red onion, 1/4 kilogram chicken breast, 1/8 kilogram kikiam or tempura slice, 1/8 kilogram squid ball, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon ground black pepper, 1 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon brown sugar, 1 pork cube, 3 cups of water, slurry cornstarch water, 1/4 cup butter. Una ay i-boil ang quail egg ng 4 minutes. Yan, luto na. Hanguin natin ang itlog at ilagay sa malamig na tubig. Magpakulo ulit ng tubig na may asin. I-blanch ang chopped broccoli, chopped cauliflower, cut carrots at chopped baby corn for 1 minute. I-strain ang gulay saka ilagay sa ice bath hanggang sa tumingkad ang kulay. Saka i-strain ito ulit then i-set aside. Magpainit ng kawali sa kalagyan ng kaunting mantika. Ilagay ang triangle cut red bell pepper. Haluin hanggang sa lumabas ang aroma. Idagdag ang chopped cabbage. Saka idagdag ng mga blanched na gulay. I-stir fry lang ito ng 2 to 3 minutes then set aside. Sa isang mixing bowl ay timplahan ng salt and pepper ang peeled shrimp. Saka lutuin ng 30 seconds each side. Then set aside. Sa kawali na may mainit na mantika ay gisahin ang minced garlic hanggang sa mag-light brown. Tsaka idagdag ang chopped red onion. Lutuin hanggang sa maging translucent. Ilagay ang sliced chicken breast. Lutuin lang ito for 3 minutes. Saka isunod ang sliced kikiam or tempura at ang half-cut squid ball. Haluin hanggang sa mag-half cook. Timplahan ng salt, ground black pepper, soy sauce, brown sugar at oyster sauce. Haluin ng mabuti, saka ilagay ang 3 cups of water at pork cube. Antayin hanggang kumulo at lutuin for 1 to 2 minutes. Lagyan ng slurry hanggang sa mag-sauce texture ito. Ilagay ang surd shrimp at stir-fried vegetables saka haluin hanggang sa makoted ng sauce ang mga sangkap. Lagyan ng butter at quail eggs, then i-serve. Ayan, luto na yung ating chop suey. Mga kasambahay, the term chop suey is derived from the Chinese word chu means mix and soy means vegetables, kaya mix vegetables. Yun pala yun. At ang chop suey ay maituturing na malusog o mas mainam na alternatibong pagkain. Tama, kaya ano pa inaantay natin? Tara, kain tayo! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin.
Meron ba kayong mga alagang mga hayop? Minsan may alagang aso, may alagang pusa, may alagang kabayo, may alagang ba't ibang mga pets nila. Pero yung pong mga hayop, alam ba ninyo mas mahaba pa ang lifespan nung iba sa kanila, no? Kung i-compare sa mga tao. Kasi meron naman mga maiiksi lang ang lifespan. Meron nga minsan 5 years lang. Meron 12 years. Meron 15 years. Pero meron palang mga hayop mas mahaba ang lifespan compared sa mga tao. Anong mga hayop yan? At bakit kaya nilang mabuhay? Paanong nangyayari na mahaba ang lifespan nila? No? Panoorin po natin sa atin pong Wonders of Creation. Alam niyo ba na mayroong mga hayop na mas mahaba pa ang lifespan kumpara sa mga tao? Ano-ano ang mga hayop na ito at bakit kaya kaya nilang mabuhay ng mahabang panahon? Panoorin natin dito sa Wonders of Creation. Ang lahat ng mga nabubuhay ay namamatay. Subalit kung pag-uusapan natin ay ang lifespan ng mga nabubuhay na nilalang kasama na ang mga tao, paniguradong may mga bagong kaalaman tayong matututunan. Ang average lifespan ng tao ay nasa 68 to 73 years old. Depende sa lugar na pinamumuhayan, sa gender o kasarian, at sa lifestyle. Amazingly, ang orca o killer whale ay may lifespan na 75 years. 77 sa mga gray whale, 88 years sa mga European eel, at umaabot daw ng 90 years ang mga blue whale habang nasa 98 na taon naman ang mga Pacific Ocean perch. Ang American lobsters, Japanese spider crab, white sturgeon at iba pang mga hayop dagat ay maabot o higit pa sa 100 years na lifespan. Nakakamanghang isipin na habang ang mga mayfly na nabubuhay lamang within 24 hours or less, drone ant in only 3 days, male mosquito in 1 week at ang mga langaw sa loob lamang 25 days or less, may ibang mga hayop na nabubuhay hanggang 270 years tulad ng Greenland shark at iba pang mga nilalang that biologists consider as immortal tulad ng Tartoptes darnay na isang klase ng dikya. Along the course of the study in biology, experts have asked bakit kaya ito. Experts, researchers, and scientists have given hints of the possible answers. Una, the size o laki ng hayop. Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagsasabing ang mga maliliit na mga hayop ay aktibo sa panganganak. At dahil sila ay maliliit at marami din sila mga predators na umaasa din sa kanila para mabuhay. Patuloy sila sa panganganak para maging pagkain sa iba pang mga hayop at survival ng kanilang lahi. Sa kabilang banda, huge but slow-moving animals have less or no predators. Walang banta ang kanilang buhay. Sa makatwid, nakaka-adapt sila sa kanilang environment at namubuhay ng matagal. Ikalawa, metabolismo. Sinasabi ng mga dalubhasa na may direct link ang metabolism sa longevity ng buhay ng hayop. While small animals have fast metabolism, ang mga malalaking mga hayop ay may mababagal na metabolismo na nagpapahaba ng kanilang buhay. Furthermore, ang pagtanda raw at ang environment ay mga factors na nagpapabagal sa metabolism. Kaya habang tumatanda ang hayop, bumabagal din ang metabolism na nagpapahaba ng buhay nito. Ang malamig din daw na environment ay may malaking epekto sa pagbaba ng metabolism. Kaya karamihan sa mga hayop na mahahaba ang buhay ay namumuhay sa tubig at sa malamig na parte ng mundo. Kasalukuyan pang pinag-aaralan ang iba pang posibleng sagot tulad ng the animals that breathe fewer times in a minute lives longer, natural defense mechanism produced by the animals inside their bodies, and the mechanism of cell division that replace old cell, thus living longer. Kung ano pa man ang mga matutuklasan ng siyensya sa mga pag-aaral, ang kasalukuyang mga kaalamang ito ay hindi kulang para maipakita ang lawak at kamanghamanghang paglikha ng dakilang manlalalang. Bawat nilalang at bawat kaibahan nito sa iba
are purposely made to function exactly the way they were intentionally created, to serve their purpose, though these purposes are beyond our understanding, and to always and constantly prove His wonders of creation. Speaking of technology naman po tayo sa pagkakataong ito, alam nyo napakabilis po ng pag-unlad ng teknolohiya kahit na sa iba't ibang mga gamit lamang. Minsan monthly makikita mo talagang nag-a-update. Mabilis po ang takbo ng pag-unlad ng technology. Kaya po, syempre, kailangan din naman on our part, mabilis din tayong mag-adjust. Sabagay, tao naman madaling makapag-adapt. Marami po kasing mga daladalang pagbabago yung mga advancement sa technology. Pero kailangan ba talaga nating sumabay sa technology? At bakit? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. AI o Artificial Intelligence ang isa sa mga teknolohiya na mabilis ang development. Pero bakit nga ba mabilis ang pagbabago sa technology? At bakit kailangan na masabayan natin ang mga pagbabago na dulot nito? Ilan sa mga dahilan ng mabilis na pagbabago sa technology ay ang mabilis na pagbabago sa kaalaman. Halimbawa nito ay ang computers na sa simula ay simple lamang ang kayang gawin. Pero ngayon ay may mga mas malakas at mas mabilis na computers na ang lumalabas. Bukod dito, isa rin sa dahilan ay ang pagdami ng nagkakaroon ng interes at pangangailangan sa bagong teknolohiya. Ang paglabas ng bagong modelo ng mobile phones ay patunay na ang mga gumagawa ng disenyo ng smartphones ay nagdadagdag ng features dahil naobserbahan nila na kailangan ito ng mga gumagamit o end user. Kabilang din sa dahilan ng mabilis na pagbabago ng technology ay ang pagkakaroon ng maraming investor o financial supporters. Pero bakit nga ba dapat sabayan ang mabilis na pagbabago ng technology? Sa kasalukuyan, usap-usapan na ang paglago ng AI ay magreresulta sa pagkawala ng trabaho ng mga tao. Dahil dito, dapat na makasabay sa mabilis na pagbabago at sinasabing dapat na patuloy na mag-level up ng kakayahan. Sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya, tandaan na mas mapakikinabangan natin ito kung ito ay gagamitin sa mabuti. Now you know! Alam nyo, sa panahon po natin, isang bagay ngayon ang talagang pinag-uusapan, yung paano bang ikaw ay maging smarte, dahil marami pong mga challenges na nasasalubong tayo. Recently, meron tayong pandemic na pinagdaanan, talagang napakaraming mga challenges dyan. Pero lumabas din naman yung iba't ibang mga pamamaraan ng ating mga kapwa-tao, ng lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Lumabas yung kanilang pagiging smart para makapag-adapt doon sa mga nangyayari sa ating paligid at pati na din doon sa mga pinagdadaanan natin. Pero meron pong ilang tips para maging smarter in life. Panoorin nyo sa ating You Can Do It. Marami sa atin ang nag-iisip na ang pagiging matalino ay katangian na ng tao mula pa sa kapanganakan o inborn. Pero alam nyo ba na bagaman ang intelligence ay may genetic component, ito naman ay maaaring mapabuti pa sa pamamagitan ng pag-boost ng inyong brain health. Wanna know how? Narito ang tips on how to become smarter. Be physically active. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular exercise ay nagpapalaki ng volume at aktibidad ng hippocampus, ang bahagi ng ating utak na may kinalaman sa memory. Kaya pwede nating gawing bahagi ng ating lifestyle ang maglakad, mag-hiking, workout at iba pang exercises. Tulog-tulog din pag may time.
Mahalaga ang sapat na tulog para sa cognitive function ng utak. Napapabuti nito ang abilidad na matuto ng mga bagong impormasyon sa ating paggising. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa nutrients na tumutulong sa brain function. Kabilang na dito ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga pagkain gaya ng fatty fish, seaweed, avocado at nuts. Flavonoids kagaya ng nasa berries, tea at soybeans. At vitamin K na matatagpuan sa leafy vegetables. Ang pagbabasa ay makatutulong rin sa pag-boost ng intelligence dahil sa ang pagbabasa ay nangangailangan ng iba't ibang cognitive functions gaya ng attention, working memory, abstract reasoning at comprehension. Ipagpatuloy din natin na matuto ng iba't ibang mga bagay gaya ng pakikinig sa educational talks, pag-aaral ng bagong hobby o language, pag-attend sa mga workshop o di kaya'y pagkuha ng kurso o degree. Siyempre, huwag kalimutang humingi ng awa at tulong mula sa Diyos para tayo ay pagkalooban ng karunungan sa ating mga ginagawa. Easy lang, di ba? You can do it! This time, balik na po tayo sa ilan sa ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Panasahan na Bulacan. Alamin natin sino sa ating mga kababayan ang sama-sama naman nating aabutin kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. At naroon po ang ating representative, si Sister Mia Alonso. Sister Mia, good morning once again sa inyo dyan at Rise and Shine. Opo, good morning po Kuya. Rise and shine sa ating pong mga kapatid, gayon din po sa ating pong mga kasambahay. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon po na ito na ipinagkaloob po sa amin upang muli po kaming makabahagi sa ganito pong uri ng gampanin. Ngayon po Kuya, kami po ay narito sa Kalumpit Central School upang tumugon po sa munting hiling ng amin pong mga magulang at ng mga SPED teachers dito po sa Kalumpit. Kuya, ngayon po dito po sa aking harapan ay narito po ang atin pong mga munting regalo na ipagkakaloob po sa kanila. Narito po ang blender, ang ice maker, pati rin po yung set ng powdered milkshake na atin pong gagamitin para po sa pagtugon pa rin sa kanila pong layunin na makapagturo po sa ating pong mga SPED teenager. Ngayon po ay makakasama po natin ang atin pong isa po sa mga PTA officer po ng SPED. Narito po si Ma'am Maricel Dungo. Ma'am Maricel. Hello po. Pati po kayo sa atin po mga Rise and kasambahay. shine, mabuhay mga kasambahay. Opo. Ma'am Maricel, gusto lang po naming malaman, ano po ba ang ibig sabihin po ng SPED? Ang SPED po ay SPED program na bigay ng gobyerno para po tugunan ang pangangailangan ng mga batang may disability at para din po matuklasan ang kanilang mga kakayanan at mabigay sa kanila ang katugunan ng mga ito. Opo. Ngayon po na naririto po ang amin pong mga munting regalo po sa inyo. Paano po ba ito makakatulong po sa kanila? Malaking bagay po ito at malaking maitutulong sa mga kabataan ng SPED Center dahil po ang mga kabataan po ay nasa transition program na at tinuturuan na din po sila ng pre-vocational na kung saan ay matututunan nila ang iba't ibang pwedeng gamitin sa hanap buhay katulad po ng milk tea at milkshake na magagamit nila para po kung nandoon sila sa kanilang bahay o sa iba't ibang lugar ay pwede na po silang maghanap buhay. Ayan, salamat po sa Diyos at sana po ay pagdamutan nyo na po itong aming pong munting nakayanan. At salamat din po sa inyong effort bilang mga magulang po, mga officer at mga teacher po ng SPED sa paghubog at pagtuturo po sa atin pong mga teenager na SPED. Maraming salamat din po una sa Panginoon at sa inyo. Maraming salamat po. Ayan po at salamat po sa Diyos Kuya. Ayan po mula po dito sa Kalumpit Center School. Kami po ay bumabati ng MCGI Shine. To God be the glory. Pag-ibig! Back to you po Kuya. Maraming salamat po once again, Sister Mia Alonso at sa lahat ng ating mga kapatid dyan po sa Panasahan sa Bulacan. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisang puso
para tayo naman ay makaabot sa ating mga kapwa-tao at sama-samang maipahayag ang karangalan ng Diyos na ang Diyos po ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At tayo'y maging maliit na kasangkapan ng kanyang katwiran. Kagaya nga ng sinasabi dun sa 6:13 ng Roma, na sabi po ni St. Paul, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Kaya salamat din po sa ating mga kapatid sa MCGI na patuloy namang nakikipagkaisa para tayo po'y maging maliit na kasangkapan ng katwiran sa Diyos at makaabot sa ating mga kapwa-tao. At sa atin po mga kababayan dyan sa Panasan, Bulacan, kami naman po sa MCGI, kung ano man ang higit pa namin pong maipagsisilbi, pagdamutan po ninyo ang aming makakayanan. Bukas po ang MCGI, ano man po ang inyong religious affiliation o ano man ang inyong political affiliation, ano man ang wika, lahi, kulay, kung kami po'y mayroon pang higit na magagawa sa tulong at awa po ng Panginoon, ito naman po ay aming pinagtutulong-tulungan na maisakatuparan. Salamat po sa lahat ng mga kapatid natin dyan na nakipagkaisa at patuloy pa rin naman na nakikipagkaisang puso para tayo po ay sama-samang makatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Sa pagkakataong ito, tunghayan naman natin po ang kwento ng isa nating kababayan na nagsimula lamang sa libangan ng paglalaro ng chess at ngayon ay isa ng kilalang chess coach at chess vlogger sa Pilipinas. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Roderick Nava, 38 years old, taga Carmona City, Cavite. Nagsimula ang hilig ko sa chess noong ako'y grade 5 dahil nakita ko yung papa ko, kalaro yung mga kapatid ko, na curious po ako na ano ba yung ginagawa nila. Once na tumuto ka talaga sa chess, maraming pag-aaralan. Kailangan talaga gagamit ka ng libro, ng referensya para makuha mo yung mga techniques, strategies. Ayun, awa ng Diyos dahil sa suporta ng magulang ko, nakitaan ako ng kaunting talento na inspired din ako magpatuloy sa chess. Ang mga opportunities na nakuha ko dito sa chess, yung pagiging coach, dahil medyo ang mga schools ay naghahanap ng trainers, coaches, at may mga private tutorials din na nagpapaturo dahil yung mga magulang ay talagang gusto nilang matuto yung anak nila, maging competitive sa chess. Sa mga tournaments naman, pagka nananalo tayo, may premyo din. Marami ding sakripisyo dito bilang coach kasi nakamotor lang ako, single. Talagang kung minsan lagari talaga yung lugar. Pupunta ka dun sa malayo, tapos may tatawag sa'yo, nakaschedule din. Hindi ko naman mahindian kasi sayang yung kikitain. Takbo na naman ako. Kung minsan lagaring-lagari, Manila, Cavite, Laguna. Sa isang araw, takbuhan yun. Kaya pag uwi ko talaga, lambot na lambot. Hindi makakausap. Talagang nakakapagod talaga. Sa isang session, kasi 250 per hour Yan. Meron naman, depende pag medyo may kaya-kaya. Depende sa deal sa magulang. Pwedeng 500 per hour. Pwedeng 700 per hour. Depende rin sa estado ng tuturuan. Na kahit minsan talagang magkakasakit ka na, abot-abot na nilalagnat ka habang nagmamaneho, turo pa rin ako, hindi ako nagpapahalata hanggat maaari. Pero ang sakit ng ulo ko, bigat ng pakiramdam ko. Pero yun talaga po ang kailangan talaga para makapagturo at the same time kumita. Nung nag-lockdown na, kasi talagang pumutok na yung pandemic, ayan na, nakita ko na biglang nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng program ng mga online studies na lang, yung sa bahay na lang, take-home studies. Nawala na yung mga magbabayad dapat na babalik sa school. Nag-stop. So kailangan magbawas ng eskwelahan ng budget. Nag-cost cutting talaga sila. Tinanggal kaming mga coaches. Naalala ko po nung time na yun na pagpasok ng pandemic,
ang dami pong opportunities ang nawala sa buhay. Alala ko. Lalo nakikita ko yung misis ko, yung pamilya ko na dati nasusupport ko. Nakat ko yun. Nawala, naputol yung mga support ko sa pamilya ko. Hanggang sa kalakip ng panalangin, dumating bigla yung minsan nakita ko sa cellphone, nanonood-nood ako. Ang mga napapanood ko, mga taga-ibang bansa, nag-a-analyze ng chess. So, na-express ko pa rin yung chess ko, nag-a-analyze ako ng mga games, pinost ko sa YouTube. Nung una, medyo mahirap kasi hindi ko alam ang gagawin ko eh. Paano bang gagawin ko dito? Ano i-analyze ko? Ano sasabihin ko? Ano yung mga terms dito? Nabubulol-bulol talaga ako nung una. Sobrang daming cut. Tapos, didikit-dikit ko lang hanggang sa mabuo. Hanggang sa marami pa lang nagko-comment. Hanggang sa may kumukontak na rin doon na papaano sila makakapagpaturo. Yun po yung naging daan na nagpatuloy ako. Marami ako nakakausap. So, hanggang sa dumating sa point na may kita. May kita pala. Yung unang-una naming kita, aba, sabi ko may ganito pala. Pero hindi ako naniniwala nun kasi hindi ako makapaniwalang ganun eh. Parang scam eh. Medyo parang natulala na talaga ako. Sabi ko, tutuloy-tuloy ko na to. Ganito pala ang labanan dito sa YouTube. Ang ginagawa ko po tuwing mayroong ongoing tournaments, automatic kukunin ko yung mga games nun, gagawan ko lang ng maayos na frame para mai-analyze ko. Tuloy-tuloy ganun ang nangyayari. Ina-analyze ko na on the spot. I-edit ko lang ng konti, cut ng konti, tapos i-upload ko na. Ang pinagkaiba ng trabaho ko dati sa ngayon, dati noon talagang manual talaga. Kaya medyo hawak ang oras, hindi masyadong pagod, pumapasok yung kita. Kaya ayun po ang pinagkaiba. Malaki po ang naitulong nito kasi dahil mas malaki po yung naitulong ko sa pamilya ko sa pangangailangan po namin sa pang-araw-araw, nakatawid po sa awa ng Diyos. Pundar po tayo ng bahay at sasakyan na hindi ko akalain na darating yon, pero andito na. Tapos may nag-i-invite na sa akin sa mga chess tournaments. Tapos mas dumami pa yung mga nagpapaturo. So dumami po ng dumami yon hanggang sa malaki po na itulong. Nung habang tumatagal, tuloy-tuloy lang sa pag-upload ng mga video analysis ng chess, mas marami pong nakilala. Pero kalakip niyan ang sakripisyo. Kailangan yung i-manage yung time nyo ng maayos. Kailangan responsible din kayo. Idadagdag nyo lang yung chess dahil talent nyo yan at para ma-explore nyo pa yung kakayahan nyo sa chess. Pero balansi dapat. Maging responsableng chess players tayong lahat. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang. Muli po sa atin namang viewpoint, isang issue po ang muli nating itinanong sa ating mga kababayan. Ano ang kanilang pananaw? Kung sila ba ay naniniwala na ang kaluluwa ay babalik pa sa bahay o dadalaw pa sa kanilang mahal sa buhay? Pakinggan natin ang kanilang mga sagot at ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Para po sa akin, naniniwala po ako kasi po, nung namatay po yung lola ko, actually, meron po talaga akong nararamdaman nandun po siya na alam po yung mga pamahiinap, yung mga paru-puro po, lagi po siyang nandun lang po sa taas nung kabaong na yun. So, syempre, yung mga magulang ko po, yung tita ko po, sinasabi po niya, yung lola mo yan. Tapos sabi ko, talaga ba? Tapos syempre namimiss ko po yung lola ko. For me po, opo, kasi may mga times na din po na yung mga, yung butterfly ko, like butterfly, nagpaparamdam po sila sa atin. Pero parang ano lang yun,
katang-iisip lang naman. Siguro yung magpapakita, hindi. Pero yung magpaparamdam at saka yung mag-ano siya ng amoy kandila or amoy bulaklak. Ayun, ganon. Yung parang mabango na parang mabango yung pagmano ng hangin, parang mabango. Nag-overtime kasi ako sa ating gabi nyon. Pagbaba ko, parang may taong sumulpot na kulay itim. Ang palang, kung nabalita ko ang kuya ko, inahanap ako. At malapit nang mamatay siya. Maaaring nagpaparamdam kung talagang kasi mahal mo naman yung tao. Maaari pang ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na hindi pa siya handa para mawala sa amin. Maaari isang dahilan yon kaya siya ay nagpaparamdam sa amin. May gusto pa siya ipahiwati. Meron yung malamig na hangin sa sa tenga mo. Minsan parang ramdam mo nandito sa tabi mo. Lalo na dun sa anak kong special. Yes, na-experience ko kasi yun. Actually, 9 days niya noon. 9 days niya na kaming magkakaibigan kumakain. Dahil pasyam niya, pagtas ng dasal, kainan kami. Tapos yung isang friend ko, tinago ko yung tsinelas. Tapos yung friend ko, nakataas yung paa niya. Pagbaba ng paa niya, nandun yung tsinelas. Sabi pa niya, malamig. Bakit basa yung tsinelas ko? Nagtaka ako. Sabi ko, bakit? Napunta din yung Stephanie, ako lang ang nagtago. Kasi sa katulad ko na nakakakita ko, nakikita ko yung anak ko. Kasi yung anak ko, special child yun. Lagi namin kasama yun sa bahay, nakakatulong ko sa hanap buhay namin. Pero base sa experience na nakita ko sa anak ko, ayaw niya kaming iwanan. Lagi ko siyang nakikita. Legal death. Ito ay ang pagdedeklara na ang isang tao ay patay na. Ang isang tao ay maaaring ideklarang patay ng isang doktor dahil sa cardiopulmonary death o dahil sa pagtigil ng pagtibok ng puso. Maaari rin na ideklara ng patay ang isang tao dahil sa brain death o ang pagtigil ng function o paggana ng utak. Pero ano naman ang sinasabi sa Biblia kung ano ang nangyayari sa kaluluwa ng tao kapag namatay? About sa mga patay, ano ang kalagayan nila at babalik pa po ba sila? Alam mo, hindi na bumabalik ang patay sa bahay. Pagkaraan daw ng 40 dias, babalik o kaya 3 araw, babalik sa bahay. Inimbento lang yon para magpamisa ka dahil para wag bumalik yung patay, para wag ka matakot. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Job 7:9, ganito. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi naaahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ayun, hindi na makakabalik sa bahay yung patay. Hindi niya na po pwede siyang gumala-gala kagaya ng paniniwala na pagkampo dos Los Santos, araw ng mga patay, naglisaw-lisaw daw yung mga kaluluwa na kaluluwa kaming tambing sa purgatorio nang galing. Kaluluwa kaming tambing sa purgatorio nang galing. Yan ang kinakanta pagka anapatan yung mga kaluluwa. Hindi totoo yan, kapatid, na bumabalik yung mga kaluluwa. Hindi. Ang mga patay mabubuhay lang pagbalik ni Kristo. Bubuhay niyang maguli ang mga patay. Sa atin pong patuloy na layuning may palaganap ang paggawa ng mabuti at ang pag-ibig sa kapwa, makahikayat po tayo sa ating mga kapwa-tao. Maramdaman natin kung anong feeling nung nakakagawa ng mabuti sa kapwa. Tayo po ay muling nagsagawa ng isang social experiment. Bahagi po ito ng ating namang ibig na maisakatuparan para makahikayat tayo ng mga kapwa-tao nating huwag nating palagpasin ang pagkakataon na mayroon tayo. Kung mayroon tayong opportunity, grab natin para gumawa ng kabutihan. Huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan.
kung nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na ito ay gawin. Yan po ang sinasabi ng Kawikaan 3:27. Kaya sa pagkakataong ito, muli po, ating panoorin ang isang social experiment na ating isinagawa. Ako, once nga nagiging makita niya inana, ako ganyan tabangan kay dili ra bagay kay kita ang dapat tabangan dagat pud biya. Makon biya kita maluoy biya pud sa ilang sitwasyon na siyempre patabok sa highway basi maunsa pa lang. Ako among ko nagkuha na nga ako lang nga makatabang lang ko. Ako kuha na bisan pag scam o ba. Ka. Mama kang pauli. Tayo, bilang tao, siyempre, pag dapat tayo may concern ta sa mga taong may makakapansanan or wala nga nangangailangan sila ng tulong, siyempre, gagawin natin kung ano matutulong natin sa kanya, di ba? Yung tinutulungan natin, wala tayong pipiliin. Galiin natin na tumulong sa mga tao talaga. Hindi lang salita, dapat ginagawa natin kahit walang kapalit. Importante kayo na para napoy makakaton nga ubang tao nga like may mga pilay or something mga nay kapansanan dapat tabangan gyud. Kusang loob lang talaga. Hindi na kanalan na humingi ka ng tulong para lang tulungan ka. It's on the people din. Nasa ugali din yun ng tao. I don't know, I think it's my instinct na tumulong talaga. I can see him struggling kasi that's why I help him. And then, if I see people like that, like him, na nahihirapan, I always help. Ugaliin po natin pagtulong sa mga tao nahihirapan. And lalo na pag yung mga taong nahihirapan lumakad or yung mga matatanda because they need our help, especially on crossing the street. To the youths out there, you can help other people when they need your help, especially people like him kanina na nahihirapan lumakad. Dapat i-help nyo sila or yung mga matatanda, mga senior citizens.
Magulat lang nga mutabang sa ilaha instead nga mutabang din diretso nga naglisod na sila murag musig na bad mahapin sa ilaha ba. So dapat kung natay makita nga chance nga matabangan sila dapat atong itabangan. Ang Numan is an island so dapat kita na magtinabangay. Dili man na reason nga busy ka di ka makatabang. Dagan gi possible way nga kuan makatabang ka. Di lang gid kuan sa isa ka kwarta or sa kuan pati pag show lang og support sa ilaha tabang na para sa ilaha. Murag happy ko sa sarili ba nga nakatabang ko mising gamay lang gyud. Bago po kami naman ay pansamantala magpaalam pero hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. In a little while, masasaksihan po ninyo ang pagpapatuloy nito. At kung loloobin ng Panginoon before the end of this year, tayo po ay mas makakasama nyo sa mas mahaba-habang segment every Monday para po naman sa patuloy din nating paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Samantala kami po ay nag-aanyaya come November 6, God willing, ang opening po ng ating mass indoctrination o pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Alas 7 po ng gabi at kami po ay mapaunlakan sana ninyo, maibahagi namin sa inyo ang aming pong pananampalataya. At ang ating pong segment na Rise and Shine dito sa Good Morning Kuya, every Monday naman po ito at 6 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo publiko. Nariyan pa rin po ang ating serbisyong bayanihan, Monday to Friday, alas 4 naman po yan ng hapon. At lahat po naman ng ating ginagawa dito, no, pati iba't ibang mga programs po natin, yan po ay bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. At gusto namin kayo anayahan, panoorin nyo lahat ng mga programs po naman natin dito po sa UNTV at maging sa ating mga social media accounts, sa mga official social media accounts po natin, mapanood po ninyo ang ating mga programs. Ang ating serbisyong bayanihan, Monday to Friday po yan, 4 in the afternoon. On that note, kami po minsan pang nagpapasalamat sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Bayaan po ninyong iwan namin sa inyo isang awiting nagpapaalaala na huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa buhay at lagi lamang tayong manghawak sa ating pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Narito po ang rendition ng Unang Pag-ibig mula sa tinig ni Sister May Mendoza at Brother Josh San Miguel, ang Jam Duo para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa lahat ng ating mga kapatid naman sa MCGI sa iba't ibang panig ng daigdig. Keep on shining and keep on caring. Good morning. To God be the glory.
nakitin